Kinabukasan, tinawagan ni Newman si Heido upang gisingin siya. Nalito siya dahil sa nakikita niya, mukhang magdamag nag-aral si Toya. Hindi niya inakalang magpupursigi pa ito kahit nagising na ang kanyang talento. Hindi pinansin ni Toya ang sinabi ni Newman at tinanong kung ano ang plano nila ngayon. Ipinaliwanag ni Newman na hahabulin nila ang isang masamang reincarnator. Bago iyon, may dadaanan muna sila. Ibinigay ni Newman ang direksyon papunta sa bahay ni Heido dahil hindi ito sumasagot sa telepono. Pagdating doon, nadatnan ni Toya si Heido na antok pa at halos bihis sa gitna ng dojo. Sinigawan siya ni Newman dahil sa catamaran, ngunit sinabi ni Heido na napuyat lang siya sa pagsasanay ng espada. Muli, hindi maunawaan ni Newman kung bakit nagsasanay pa ang isang taong lampas na ang kakayahan kumpara sa kayang maabot ng sariling pagsisikap. Gayunpaman, patuloy pa ring nag-eensayo si Heido kapag may oras siya. Ang target nila ngayon ay isang baliw na payaso na si Hisoka, na nangaakit ng mga bata papunta sa gubat upang gawing biktima. Di nagtagal, nakarating sila sa teritoryo nito, at agad silang inatake dahil inaasahan na niya ang pagdating nila. Agad ginamit ni Heido ang kanyang kapangyarihan. Inisip ni Hisoka na madali lang ito basta panatilihin niya ang distansya at gamitin ang nen. Ngunit bago pa siya makakilos, hinati na siya ni Heido sa dalawa. Natapos agad ang misyon. Tagumpay man ito, nagalit si Newman dahil nais sana niyang bigyan si Toya ng tunay na karanasan sa laban. Humingi ng paumanhin si Heido sa kanyang padalos-dalos na pagkilos, ngunit inakala niyang madali lang ang kalaban kaya hindi niya napigilan ang sarili. Hindi lang pala sila ang humahabol kay Hisoka, dahil may isang strike team na sumusunod din dito. Nang makita nilang madaling natalo ni Heido ang target, sinimulan din nila siyang sundan upang alamin ang lihim ng mga gumagamit ng petals. Kinagabihan, hinahabol ni Heido ang isa pang masamang reincarnator. Biglang may mga mansanas na nahulog sa harap ni Jin, at agad siyang napabagsak ng napakalakas na puwersa. Nahihirapan siyang kumawala, ngunit kalaunan ay nakatakas siya sa gravity field at muling tumakbo. Humanga ang reincarnator ni Newton dahil nalampasan niya ang ganoong lakas ng gravity. Dahil muli siyang tumakas, ang reincarnator ni Einstein ang kikilos. Ginamit niya ang quantum mechanics upang mag-teleport sa tabi ni Jin at agad natanggalin ang kanyang braso. Pagbalik niya, pinuri siya ni Newton ngunit tinanong kung bakit hindi na lang niya pinugutan ang target. Sinagot niya na trabaho iyon ng sundalo, kaya ayaw niyang maaga ang kredito. Biglang may baril na nakatutok sa likod ng ulo ni Jin at inutusang sumuko. Ngunit sa sandaling iyon, ginamit niya ang kabilang kamay upang kumuha ng gunting at sugatan ang mata at leeg ng dalawang sundalo. Sigurado si Jin na sapat na iyon upang mapatay ang sundalo. Ngunit ilang sandali lang, binaril siya sa dibdib dahil hindi pangkaraniwan ang kalaban, isa itong undead soldier reincarnator na hindi kayang mamatay. Hindi lang iyon, kasama rin nila si Dr. Rasha, ang replicator, na napalibutan na ng kanyang mga clone ang buong eskinita. Wala nang matatakbuhan si Jin. Ilang saglit pa, pinatay siya. Pagkatapos ng misyon, bumalik sila sa base at pinuri ni Newman ang kanilang tagumpay. Ibinigay nila ang sanga na nakuha mula kay Jin. Lumapit si Nightingale upang tiyakin kung may nasugatan, bilang anghel ng paggaling. Kailangan ni Fusaka ng kaunting lunas dahil may nawawala pa siyang ilang bahagi ng katawan. Niyakap siya ni Nightingale at dinilaan ang kanyang pisngi upang simulan ang paggaling. Mahinang bumulong siya na sana'y mas alagaan nito ang sarili dahil ayaw niyang makita itong nasasaktan. Halatang nasisiyahan siya sa piling ni Fusaka, kaya hinayaan na sila ng iba. Samantala, si Toya ay abala sa pag-aayos ng magulong cable sa setup ni Newman habang nasa misyon ang iba. Nagulat si Heido na handa siyang gumawa ng ganitong gawain kahit nakuha na niya ang talentong matagal niyang hinahangad. Ngunit ayon kay Toya, nasisiyahan siya sa ganitong maliliit na gawain. Nagpasalamat si Newman dahil wala siyang ibang mahikayat tumulong. Marami nang narinig si Newton tungkol kay Toya kaya sabik siyang makilala ito. Karaniwan ay may formal na pagpapakilala, ngunit abala ang lahat at si Nightingale ay nakadikit pa rin kay Fusaka, kaya ipinagpaliban muna iyon. Kinagabihan, sabay umuwi sina Toya at Heido. Ngunit napansin ni Toya na bukas ang ilaw sa kanyang apartment kahit mag-isa lang siya. Maingat silang umakyat upang alamin ang nangyayari. Pagpasok nila, nadatnan ni Toya ang dati niyang kaibigang si Atsuki na nakaupo sa loob.
Binanggit nito na hindi nagbago ang itsura ni Toya kahit matagal na silang hindi nagkita. Dahil kaibigan ito ni Toya, nagpakilala si Heido. Ipinaliwanag ni Toya na kahit hindi halata, pambihira si Atsuki sa larangan ng martial arts. Itinuring siyang child prodigy kasama ng kapatid ni Toya, at ngayon ay pinuno na ng isang espesyal na unit sa militar. Hindi naman siya masamang tao, ngunit para kay Toya, nakakainis siya dahil lagi niyang ipinagyayabang ang kanyang mga tagumpay. Matapos makaupo, tinanong ni Toya si Atsuki kung bakit ito naroon. Ipinaliwanag nito na nabalitaan niyang madalas nang lumiban si Toya sa eskwela kaya nag-alala siya, ngunit mukhang wala namang problema dahil iniisip niyang abala lang ito sa bagong nobya. Hindi niya akalaing makakabingwit si Toya ng ganoong kagandang babae. Sinubukan man ni Toya na ituwid ang akala nito. Inisip ni Atsuki na nahihiya lang siya at sinabing hindi na kailangang itago iyon dahil matagal na silang magkakilala. Naintrigue si Heido kaya tinanong kung gaano na sila katagal magkakilala. Naglabas si Atsuki ng lumang litrato, sina Atsuki, Toya, at Seiya. Dahil palagi silang magkakasama noon, turing niya kay Toya ay parang nakababatang kapatid. Para sa kanya, bagay sina Toya at Seiya, dahil lagi nitong sinusubukang abutin ang kapatid, habang si Seiya naman ay bahagyang bumabagal para hindi siya maiwan. Napaisip siya kung paano magre-react si Seiya kung makitang may nobya na si Toya. Ngunit sa totoo lang, hindi ito mahilig sa maliliit na detalye, hindi dahil ayaw, kundi dahil abala palagi. Ito ang tinatawag na sumpa ng may talento. At marahil, hindi iyon maiintindihan ni Toya. Ayaw na niyang makaabala pa sa oras ni Toya, kaya nagpas siyang umalis. Ngunit hindi matanggap ni Toya na iniisip pa rin siyang walang talento, kaya pinigilan niya ito at ipinahayag na mayroon na siyang sariling kakayahan. Ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan. Sa halip na magulat, nainis si Atsuki dahil alam na niya ang tungkol sa mga reincarnator. Nadismaya siya na isa si Toya sa mga umaasa sa kapangyarihang hindi pinaghirapan. Nagalit si Heido at pinabawi ang sinabi nito habang tinututukan siya ng espada. Ayon sa kanya, hindi nito maiintindihan ang pinagdaanan nila bago makuha ang kapangyarihan. Ngunit para kay Atsuki, puro palusot lamang iyon ng mga walang silbi. Dahil sa sinabi, tuluyang nagngit-ngit si Heido at sinubukan siyang hiwain. Ngunit hindi biro ang husay ni Atsuki sa martial arts, naiwasan niya ang atake, pinatumba siya, at agad pinigil sa sahig. Sinabi niyang maswerte siya dahil nobya siya ni Toya, kung hindi ay hindi siya magdadalawang isip. Hindi makapagalit si Toya dahil alam niyang muntik na ngang patayin ni Heido si Atsuki. Habang papaalis, inamin ni Toya na shortcut nga ang kapangyarihang iyon. Ngunit gagamitin niya ito upang makakuha ng sariling kakayahan at balang araw ay higaitan si Seiya. Pagkarinig nito, tahimik na umalis si Atsuki. Sa labas, may nakaabang na espesyal na unit dahil ang tunay niyang pakay ay kumpirmahin kung reincarnator nga si Toya. Kahit napatunayan na niya ito, iniutos niyang umatras ang grupo dahil ayaw niyang saktan ang kanyang kaibigan. Nadismaya si Dr. Yoshiki nang marinig na hindi huhulihin ni Atsuki ang dalawa dahil nais sana niyang makakuha pa ng mga sample ng reincarnation petals. Ngunit sinabi ni Atsuki na sapat na ang hawak nila, kaya ipinagbawal niya ang anumang pag-atake. Samantala, sa silid ni Toya, nakaupo si Heido sa sulok, bagsak ang loob dahil hindi lang siya nawalan ng kontrol, kundi natalo pa siya kahit gamit ang kanyang kapangyarihan. Dahil dito, naunawaan ni Toya ang sinabi niyang magkahawig sila. Ikinwento ni Heido na bago niya makuha ang talento, isa lamang siyang walang kwentang bata, iniwan pa sa kapanganakan. Lumaki siya sa ampunan kung saan madalas siyang binubuli, lalo na dahil kakaiba ang kulay ng kanyang buhok. Gabi-gabi siyang umiiyak, at walang pakialam ang mga tagapag-alaga. Hanggang isang araw, may lalaking kumupkop sa kanya at dinala siya sa dojo upang sanayin. Doon, nakaramdam siya ng tunay na tahanan. Ngunit dahil sa mahigpit na tradisyon ng pamilya, marami ang tumutol sa pagtanggap sa kanya. Hindi iyon pinansin ng guro at patuloy siyang inalagaan. Nais niya itong suklian sa pamamagitan ng pagsisikap sa espada, ngunit kahit anong ensayo, hindi siya umunlad dahil wala siyang talento. Sa kagustuhang mapasaya ang kanyang ama, hinanap niya ang sanggang sinasabing makapagbibigay ng talento. Kalaunan, natagpuan niya ito at nagising ang kakayahan ni Miyamoto Musashi. Ngunit sa sobrang tuwa, muntik na niyang mapatay ang kanyang ama.
Nakaligtas ito ngunit napilayan at hindi na muling makahawak ng espada. Dahil dito, nagsara ang dojo at pinalayas siya ng pamilya. Ayaw niyang doon magtapos ang lahat, kaya balak niyang maging ganap na reincarnator upang maibalik ang dojo para sa kanyang ama. Ngunit ngayon lang narinig ni Toya ang tungkol sa ganap na reincarnator kaya hindi niya ito lubos maunawaan. Samantala, pauwi sina Atsuki at Yoshiki. Nais sana ni Atsuki na hindi na lang nangyari ang muling pagkikita dahil hindi niya sinasadyang masabi ang mga iyon, ngunit tunay siyang nadismaya sa kinahinatnan ni Toya. Mas lalo pa itong sumama dahil tugma ito sa propasyang natanggap nila, at mukhang lalo pang lalala ang mga susunod na mangyayari. Sa bahay ni Toya, tinanong niya kung ano ang ganap na reincarnator. Ipinaliwanag ni Numan na halos lahat sa Tree of Greats ay ganito, maliban sa kanya at kay Heido. Ang kaibahan, may limitasyon ang paggamit ng kapangyarihan ni Toya at Heido, samantalang ang ganap na reincarnator ay walang pahinga at laging nasa anyong may talento. Nakakamit ito sa patuloy na paggamit ng kakayahan hanggang hindi na bumabalik sa normal. Kahit delikado, ito ang layunin ni Heido dahil tanging bilang Miyamoto Musashi niya muling haharapin ang kanyang ama. Kinagabihan, niyaya ni Toya si Heido sa paaralan upang ipakita ang isang bagay. Pinapatay niya muna ang telepono nito upang hindi makinig si Numan. Pagkasiguro niyang ligtas, inamin niyang kaya niyang nakawin ang talento ng iba. Namangha si Heido, ngunit binalaan siya ni Toya na sa paghahangad ng lakas, maaari niyang targetin kahit ang mga kaibigan. Hindi ito alintana ni Heido dahil gagawin din niya ang ganoon kung siya ang nasa kalagayan ni Toya. Sinusuportahan niya ito, ngunit may bahagyang inis. Itinulak niya si Toya sa pader at tinanong kung bakit hindi pa nito sinusubukang kunin ang kanyang talento. Kung gugustuhin niya, hindi siya pipigilan ng relasyon nila. Ibig sabihin, hindi pa sapat ang halaga ng kanyang kakayahan. Tinanggap niya iyon, ngunit nangakong palalakasin niya ang kanyang talento hanggang mapilitan si Toya na hangarin ito. Naunawaan ni Toya ang kanyang layunin, kaya nangako siyang mag-iipon ng mga kakayahang kayang sumabay sa kanya. Sa puntong iyon, nabuo ang kanilang ugnayan bilang magkaribal.